Magandang tanghali po. Magta-try po tayo ng tahong today. So, napakasimple lang po nito. Ginisa lang po. Garlic, onion, konting luya, salt and pepper. Tapos, yan na po. Kuha na po ako ng blood sugar level. 106 po at the moment through Otay CGM. So, kainin ko po to. Tapos, after 2 hours, tingnan po natin kung may gagawin po ba siya sa blood sugar ko. Reminders lang po, wag pong mag-aanli. Always eat in moderation. Hindi po ako doktor, so whenever in doubt, konsulta po kayo sa doktor ninyo. And yung results po ng mga review na ginagawa ko, it may vary. So wag niyo pong i-expect na yung resulta sa akin is magiging kapareho po ng resulta sa inyo. So yun lang po. Have a nice day. Conclusion na po tayo dun po sa kinain ko pong tahong today, no? Medyo marami-rami rin po yun. Siguro more than half kilo po yung pinapak ko kanina, no? So, nag-start po tayo with 106 blood sugar level. On the first hour, instead na tumaas po siya, bumaba pa po siya. Nag 103 po yung blood sugar level ko. So, pretty obvious on the first hour, wala pong blood sugar spike, no? So, napakaganda po niya. On the second hour, I was kinda thinking baka delayed magkaroon ng blood sugar spike, pero hindi po wala rin pong blood sugar spike. So bumaba pa po siya from 103 on the second hour, nag 99 pa po yung blood sugar level ko. So you have to take note, no? Hindi na po ako take ng blood sugar, ng diabetes maintenance meds. Third week na po ngayon. So, kung may epekto po yung tahong na yan sa blood sugar, I'm pretty sure dapat gumalaw po yung blood sugar ko po dahil, as I mentioned, wala na nga po akong maintenance meds. So, ang conclusion po natin, okay po siya. Wala po siyang problema. Siguro ang iisipin nyo na lang po, if mamamapak po kayo ng tahong or other seafoods, is yung uric. As far as I can understand, meron pong tama sa uric acid ang seafoods po. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.